deserve a little bit more than everybody. Welcome back mga idol. Ang ating itatampok ngayong araw ay hindi ordinaryong kwento ng pag-ibig. Ito ay kwento ng isang NBA legend, at isa sa pinakadakilang rebounder at defender sa buong kasaysayan ng NBA. Ang 5-time NBA champion, 2-time Defensive Player of the Year, 7-time NBA rebounding champion, at official na kabilang noong 2011 sa NBA Hall of Fame. Ito ang true-to-life love story ng tinaguriang NBA bad boy, The Worm, na si Dennis "The Menace" Rodman, dito sa NBA Love Story. Pero bago natin alamin ang buong kwento, kung mahilig ka sa ganitong content, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka lagi sa mga susunod na kwento ng true-to-life love story ng ating mga paboritong NBA superstars. Let's go! Isinilang si Dennis Keith Rodman noong May 13, 1961 sa Trenton, New Jersey. Bata pa lang siya, magulo na agad ang kanyang mundo. 3 taong gulang pa lang si Dennis nang iwan sila ng kanyang ama na si Philander Rodman Jr. Kaya't si Shirley Rodman ang kanyang ina, ang siyang nagpalaki sa kanilang magkakapatid, si Dennis at ang kanyang 2 kapatid na babae, na sina Deborah at Kim Rodman. Matapos silang lumipat sa Texas, lalo lang siyang nakaramdam ng pag-iisa. Abala ang kanyang ina sa trabaho para buhayin silang 3, kaya halos wala siyang atensyong nakukuha. Ang mga kapatid na babae ni Dennis Rodman na sina Deborah at Kim ay ilang beses nanalo ng state championship sa kanilang high school year. At parehong nakatanggap ng college scholarships dahil sa kanilang husay sa laro. Kabaligtaran ni Dennis na mahina sa sports, at binansagan pa nga siyang worm ng kanyang ina, hindi dahil sa kanyang galaw sa basketball, kundi dahil sa kakaibang paggalaw niya habang naglalaro ng pinball. How you got your nickname, Worm? BB, can you tell the story and lay him out? How'd you get your nickname? Lay him out. It's not bad, you know. Oh, it's not that bad? It's not bad. It's all, have to do with playing video games, you know. Just been on. Worms play video games? Yeah. The nickname Worm had to do with playing video games. Sa high school sa South Oak Cliff, Dallas, hindi siya nakapasok sa football team dahil sa liit ng kanyang katawan. At kahit sa basketball, hindi rin siya kahanga-hanga. Sa totoo lang, aminado siya na nilayup nga. Hindi niya ma-shoot ng maayos. Gagawin ko na to ngayon! Bakit ganon? Bakit? Hindi ko ma-shoot samantala napakadali lang. Gunggong ka. Pagkatapos ng high school, hindi sports ang pinasok ni Dennis. Nagtrabaho siya bilang janitor sa Dallas-Fort Worth Airport. Dito siya unang nasangkot sa problema, nang nahuling nagnakaw ng mamahaling relo. Bagamat kalaunan ay nadismiss din ang kaso, ito ay simula ng madilim na yugto sa kanyang buhay. Pero sa panahon ng kawalan ng direksyon, nagulat ang lahat sa mabilis niyang pagtangkad. Mula sa pagiging 5'9" nung high school, bigla siyang tumangkad ng 6 feet 7 inches. At doon niya unang naramdaman ang lakas sa basketball. Nang nagsimula akong tumangkad, parang bigla ko na lang nakuha ang laro ng basketball, sambit ni Dennis. At dito niya naisip, subukan ko nga ulit ang basketball. At dito ay napansin siya sa isang basketball camp, at inirekomenda sa isang maliit na kolehiyo, sa Cook County College na ngayon ay North Central Texas College. Sa unang season niya, nag-average si Dennis ng 17 points at 13 rebounds kada laro. Pero bumagsak siya sa academics. Kaya lumipat siya sa Southeastern Oklahoma State University. At dito ay naging standout player si Dennis Rodman. At 3 beses siyang itinanghal bilang NAIA All-American. Isang patunay na kabilang siya sa pinakamahusay sa buong bansa sa kolehiyo. Kaya't noong 1986 NBA Draft, pinili siya ng Detroit Pistons bilang 27th overall pick. Hindi siya sikat noon, pero sa tulong ng kanyang hustle, effort, at walang sawang depensa, naging mahalagang bahagi siya ng Pistons na tinawag na Bad Boys.
Isang grupo na nagwagi ng NBA Championship noong 1989 at 1990. Dahil sa kasikatang natatamo, noong 1987 ay nagsimulang makipag-date si Dennis kay Annie Bates. Isang modelo at aktres na nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang puso. At agad bumigay ang loob ni Rodman. Nagkaanak sina Annie at Dennis ng batang babae na pinangalanang Alexis. Halos ganap na pamilya sa paningin ng marami ang kanilang pagsasama, hanggang sa umusbong ang lungkot. Ayon kay Annie, mas pinili ni Dennis ang buhay sa court at kasikatan, kaysa sa akin at sa anak namin. Naging emosyonal itong hiwalayan. Hindi lang puso ang nasaktan, kundi ang pangarap ng isang pamilya. At noong 1994 ay nagkaroon si Dennis Rodman ng maikling relasyon sa Queen of Pop na si Madonna. Ngunit ilang buwan lamang ang tinagal nito. Ngunit isa ito sa isinapubliko na relasyon ni Rodman. Sa kanyang biography na Badass I Wanna Be, may buong kabanata ito na pinamagatang Madonna, an old-fashioned tale of romance. Never had any problems. It was one of the easiest relationships I'd ever been in. Ayon kay Rodman. Hindi raw gusto ni Dennis Rodman na makilala lang siya bilang boy toy ni Madonna. Ayaw niyang ituring na laruan ng isang pop icon. Yan mismo ang sinabi niya sa isang panayam noong 1996. At noong 1998, nakilala niya si Carmen Electra, isang modelo at aktres. Nagpakasal sila noong Nobyembre ng parehong taon. I love Carmen and I am proud to be married to her, sabi ni Rodman. Matapos ang kanilang kasal sa Vegas, makalipas lamang ang 9 na araw mula nang ikasal sina Dennis Rodman at Carmen Electra. Iniulat ng People magazine, na naghain na ng annulment si Rodman. Ayon sa tagapagsalita ni Carmen na si Cindy, nag-usap na sina Carmen at Dennis ilang araw na ang nakalipas, at pareho nilang napagkasundo ang tapusin ang kanilang pagsasama. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Nagbalikan pa sila sandali, ngunit formal nang nag-divorce noong 1999. Isa sa pinaka-kontrobersyal na sandali ng kanilang relasyon ay noong 1998 NBA Finals. Nang iniwan ni Rodman ang Bulls para pumuntang Vegas kasama si Carmen ng 48 hours. We were eating popsicles, and having sex all over the damn place. Ngunit tulad ng naunang relasyon ay naghiwalay din sila ni Carmen. At noong 1999 ay nakilala niya si Michelle Moyer. Nagkaroon sila ng 2 anak, sina Dennis Jr. at Trinity. At nagpakasal sila noong 2003, sa mismong birthday ni Rodman. Ngunit kalaunan ay nagsampa si Michelle ng divorce noong 2004. At tuluyang naghiwalay noong 2012. Ayon sa Los Angeles Times, naharap si Rodman sa posibilidad na pagkakabilanggo dahil sa hindi pagbabayad ng mahigit $800,000 na child support. Sa kasalukuyan, in a relationship si Dennis Rodman sa singer na si Yella Yella. Napansin silang magkasama noong July 2022 sa Instagram ng singer. At noong July 2023, ipinatato niya si Yella Yella ng portrait sa kanyang pisngi. This is my last dance with a woman, sabi ni Rodman. Ayon sa TMZ Sports, I thank her for loving me the way I am, and that's why I did it for her. Kaya mga idol, anong aral ang mapupulot natin? Ang pag-ibig ni Dennis Rodman ay parang laro ng basketball. Marami siyang tinangkang tira, marami ring mintis, pero ang mahalaga, tuloy pa rin siya sa laban. At ngayong siya'y mas matanda na, nahanap niya ang bagong pag-ibig. Isang babaeng minahal siya kahit sino pa siya. At para kay Rodman, ito na raw ang huling sayaw ng kanyang puso. At sa dulo, hindi kasikatan o championship ang hanap natin sa buhay, kundi ang yakap ng isang taong tatanggap sa atin, kahit sino pa tayo. Sana all! Kung nagustuhan mo ang kwentong true to life NBA love story natin sa araw na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang kwentong inspirasyon. Salamat sa panunood, at kita-kits sa susunod na video. Dito sa
NBA Love Story. Maraming salamat po.